Sinalakay ng PIDEA at iba pang law enforcement agency ang isang bahay sa Antipolo, Rizal na umano'y shabu lab. Natagpuan doon ang mga liquid at powdered substance, mga plastic sachet na may bakas ng hinihinalang shabu at iba't ibang aparato sa paggawa umano ng droga. Ayon sa PIDEA, abandonado na ang bahay at wala rin silang naaresto. Pero tukoy na ng PIDEA ang may-ari o mga may-ari at operator nito. Milyon-milyon pisong cash ang nadiskubre sa bagaheng naharang ng mga otoridad sa paliparan sa Cebu. At kabilang po sa iniimbestigahan kung may kinalaman yan sa kaso ng pinatay na Chinese businessman na si Anson Tan. Nakatutok si Nico Wahe. 7 kahina-hinalang bagahe ang na-intercept ng mga otoridad sa Mactan, Cebu International Airport gabi ng Biyernes. Sa scanner, kita ang mga tila bungkos na mga papel sa loob. At nang buksan ng mga bagahe, tumambad ang limpak-limpak na mga pera. Mahigit 441 million pesos, mahigit 168,000 US dollars at 1,000 Hong Kong dollars ang kabuang halaga nito. Inaresto ang 11 pasaherong may bitbit ng mga bagahe na sasakay sana ng isang private plane patungong Maynila. Hawak sila ngayon ng PNP Aviation Security Group. 6 sa mga dayuhan ay Chinese national, ang iba ay taga Malaysia, Indonesia at Kazakhstan. May 2 rin Pilipino at inaalam pa kung anong parte nila. They attempted to escort po yung normal po nating airport security. And nung una po ay supposedly ay ang dineclare lang po nila ay 3 po na luggage o maleta po. Pero it turned out po na 7 po itong bit-bit po nilang mga maleta. Walang maipakitang dokumento ang 9 na dayuhang may-ari ng bagahe para legal na ibiyahe ang mga pera. Dagdag ng PNP, sinubukan din daw suhulan ng isa sa mga naaresto ang direktor ng PNP Region 7. Ang initial violation nila ay paglabag sa COMELEC Resolution No. 11104 o pagbabawal sa pagtransport ng malalaking halaga ng pera sa panahon ng eleksyon ng walang permiso. Kaduda-duda raw ang paglabas ng mga pera ngayong malapit na ang araw ng eleksyon. Ito bubang pera po na ito ay planong gamitin to influence or at least interfere po sa ating eleksyon. Baka itong mga foreign nationals might be a conduit to be used to interfere or at least influence po yung ating eleksyon. Pero pinalabas doon ng mga naaresto na panalo sa kasino ang mga pera sa maleta. Kalaunay nagpakita raw ang mga ito ng certification mula sa kasino. 11:30 sila na-intercept. Itong certification from the casino, nung kanilang casino winnings, ay inilabas lamang o inihabol noong 3:00 na ng umaga. So, doon tayo lalong nagduda. Sa certification, kapansin-pansin na White Horse Junket ang nakalagay na pinagdaanan ng pera. Ito rin ang pinagdaanan ng ransom money ng napatay na Chinese businessman na si Anson Tan. There is a possibility po, maaari po, na commingled ang pera po na ito doon sa part po ng money. Katakataka raw na nakapag-operate pa ito kahit ipinasara kaugnay sa kaso ni Tan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Happy Mother's Day! Ngayong araw ng mga ilaw ng tahanan, ano nga ba ang hinahanap-hanap mong kanyang lutuin o iniiwas-iwasang panggisa? Alamin natin yan sa report na ito. Naranasan mo na bang mag-isa sa sermon at mainit na talak ng inyong ina? Ang ilang celebrity relate sa mga malulutong na pangaral ni nanay. Gaya ni Barbie Fortesa na habang tumatanda, mas nalelate sa pag-uwi. Umuwi ka na, may trabaho ka pa bukas. Ang ganap naman ng mami ni Iya Bilanya, hardworking na may kaunting reklamo. Sasabihin na namin na, Ma, hindi mo kailangan magluto. Pero hala, sige, magluluto pa rin siya para sa buong barangay. Tapos marinig mo na lang siya ng, ay, pagod na ako. Ang mami ni Camille Prats, concerned naman sa kanyang pakikisalamuha sa ibang tao. Siya yung lagi sabi na, pag lumalabas kang ngiti ka palagi. Lagi na sinasabi, huwag maging soplada. Ang mga mami ni na Sparkle Stars Jay Ortega at Cheska Fausto, derechahan pagdating sa love life at usapang pera. Nako, huwag ka magjowa ng magjowa! Diyos ko, isipin mo yung sarili mo. Magtipid. Kaya huwag magastos. Yun yung lagi yung sinasabi sa akin kasi medyo magastos ako before eh. Ilan din sa ating news scooper, ibinahagi ang memorable sermon ng kanilang mga nanay. Sambit ng nanay ni news scooper Grace, kung marunong magpuyat, matuto ding magising ng maaga.
Ang mama ni Youth Cooper Gracie, laging paalala raw na edukasyon ang tanging yaman na may pamamana at hindi mananakaw. Pero kung gisado sila sa mga serbo ni Mami, may ilan naman na miss ang lutong bahay ni Nanay. Po, yung pinaka-paborito namin na Bicol Express, parang specialty po rin ng nanay ko. Laging niluluto ng nanay ko yung ginataang langka. Ngayong Mother's Day, ang pag-alala sa kanilang espesyal na araw, isang malaking bagay sa kanila. At hanggang nandyan sila, araw-araw din nating ipakita ang pagpapahalaga natin sa mga ilaw ng tahanan.